kung nagtatanong kayo, anong mangyayari sa April 22, tapos na po tayo sa issue ng confidential funds. Yung issue ng confidential funds ay noong April 14. Ito naman April 22. Si Trillanes, si Ombudsman Boying ang magiging major na resource person. Kaya ano ito? Si dating Senador Sani Trillanes, ready na. Ready na. Natutuwa dito si dating si Trillanes kasi for the first time, mailalabas niya na sa isang formal na investigation ang mga nalalaman niya tungkol diyan. Noon kasi, noon po kasi nilalabas siya ni Trillanes, walang pumapansin masyado. Eh ngayon, impeachment na ito eh. Kumbaga under oath siya. Under oath si Trillanes at sasabihin niya ang kanyang mga nalaman. Siya ang may may ano diyan. Oh. Ngayon sigurado na sisiraan na naman si Trillanes ng mga DDS. Galit na galit sila kay Trillanes eh. Sisiraan na naman si Trillanes ng mga DDS. Sa katunayan, parang katulad ng ginawa kay Madriaga, di ba? Matapos mag-appear si Madriaga, dahil matindi talaga yung mga pasabog ni Madriaga. Ngayon, pagkatapos ng pag-appear ni Madriaga, sinisiraan na si Madriaga, kaliwat kanan na yan. Ganyan ang gagawin ng mga DDS. Pati si Ombudsman Boying, sisiraan din yan. Pero mas matindi ang magiging paninira niyan kay Trillanes. Si Attorney Levy Baligod nga, yan, yung abogado ng ex-Marines, yung 18 na ex-Marines, mayroong sabi ni Baligod, sabi ni Attorney Levy Baligod, balang araw, katutuwa ko kung makita ang manlulukong ito sa loob ng kulungan. Someday, I would be very pleased to see this humbug in jail. Ang sabi ni Attorney Levy Baligod, matutuwa daw siya na sa darating na mga araw makikita niyang nakakulong ang mayabang at manlulokong si Trillanes. Ang tanong lang, paano niya naman nasabing mayabang? Mayabang ba si Trillanes? Ano lang talaga? Ang porma ni Trillanes talagang disiplinado at saka nakaano siya. Siyempre yan eh, dating military officer yan eh. PMA yan. Kaya siyempre ang tindig niyan, talagang nakaharap ko na yan si Trillanes eh. Ano talaga siya? Ganun siya. Pero hindi naman pagiging mayabang yun. Ganun lang talaga siya. Itong si Baligod, pikon kay Trillanes. Gusto niya raw makita na pagdating ng araw, nakakulong ang hambog at manlulukong si Trillanes. Una, hindi hambog si Trillanes. Pangalawa, hindi siya manluluko. Hindi manluloko si Trillanes. Matindi ang prinsipyo at paninindigan ni Trillanes. Nung panahon ni Gloria, nung grabe ang korupsyon, panahon ni Gloria, diyan nakilala si Trillanes. Kasi siya noon, batang opisyal. Ano pa lang yata siya eh. Anong ranggo ba niya sa Navy? Sa Army kasi, captain. Yun, ano bang katapat na ranggo sa Navy? Sa Navy kasi si Trillanes eh. Basta yung katapat na ranggo sa Navy ay sa Army, captain. Hindi pa general, hindi colonel yan si Trillanes noon. Nagkudita sila noong panahon ni Gloria. Parang 2005, 2 beses yon, yung sa Oakwood, yung sa Peninsula Hotel. May talaga yan si Trillanes. Kasi grabe ang korupsyon ni Gloria, pinamunuan niya yung mga makabayang sundalo sa pag-aalsa laban kay Gloria. Hindi sila nagtagumpay, bigo sila, nakulong si Trillanes, pero hindi siya sumuko. Ngayon, tumakbo siya bilang senador habang nakakulong. Nanalo siya. Ngayon, panahon ni Pinoy, binigyan ng amnestiya. Kaya nabigyan ng amnestiya yan si Trillanes. Hanggang sa tumakbo siyang nung senador nga siya at nakita naman natin yung paninindigan niya sa Senado. Panahon ni Duterte, nang marami ang natatakot, si Trillanes lumalaban. Kaya nga galit na galit sa kanya si Duterte. Ang gusto nga ni Duterte noon, ibalik siya sa kulungan. Pinapalabas nila na invalid yung amnestiya daw ni Trillanes. Naalala nyo yon? Ang ginawa yata nila Kalida noon, tinago yung kanyang application for amnesty.
ay di syempre kung wala kang application sa amnestiya, invalid yung amnesty mo. Oh, kaya gusto nila ibalik sa kulungan si Trillanes. Pero nilabanan ni Trillanes yun. Nanalo siya hanggang Korte Suprema. Kasi obvious naman ang ginagawa nila Duterte nun. Para makabalik lang siya sa kulungan, pinalalabas na hindi daw nag-apply ng amnesty. Di ba? Yan yung ano yan yung kwento niyan. Pero hindi naman umubra. Kasi obvious naman, bakit ka naman mabibigyan ng amnesty kung hindi ka nag-apply? Tinago talaga yung ano niya, yung application. O ngayon, pagdating sa Korte Suprema, ang desisyon ng Korte Suprema, hindi binigyan ng ano, hindi sinang-ayunan yun. Ha? Kaya walang nangyari. Walang nagawa si Duterte. Ha? Pero panahon ni Duterte, nag-iimbestiga na si Trillanes sa mga unexplained wealth ni Digong, ni Sara, nila Pulong, nila Baste. Yan yung ipe-present niya ngayon. Kaya yung mga ipe-present ni Trillanes sa April 22, matagal niya na yang sinaliksik. Ngayon lang siya magkakaroon ng pagkakataon ng na i-present yan. Oh, siya rin yung isa rin si Trillanes sa mga nanguna sa pag-file ng kaso o reklamo kay Duterte sa ICC. Sila Trillanes din yan. Sila Trillanes, yung mga human rights groups ng karapatan, saka yung sila Alejano, sila Trillanes, sila ang nag-file niyan. Kaya grabe ang naging sakripisyo na ni Trillanes laban kay Arroyo, laban kay Duterte. Ngayong panahon ni Marcos, natutuwa siya na suportado siya ng administrasyon. Suportado siya. Natutuwa siya na yung administrasyong Marcos ay nagko-cooperate sa Interpol, sa ICC. Kaya magpartner sila ni Boying diyan pagdating sa ICC. So ngayon a-attend sila sa 22. Kaya mainit ang dugo sa kanila ng mga Duterte. Mainit kasi talagang palaban yan si Trillanes at saka si Ombudsman Boying. Kaya asahan na natin sa April 22, lalo na after ng April 22, ni Trillanes dyan, sisiraan yan. Pero handa na dyan si Trillanes sa ganyan. Hindi mo na yan matatakot sa ganyan-ganyan lang si Trillanes. Si Ombudsman Boying din, ay hindi rin yan. Hindi rin yan. Ano ba? Sabi ni Ombudsman Boying, hindi naman ako pupasok sa politika. Ang legacy ko na lang na gustong ay nilalabanan ko ang korupsyon. Kaya sila yung nakasalang. Sa April 22. Kaya abangan natin mga kabunyog. Suportado natin ang pag-appear ni Trillanes at saka ni Ombudsman Boying dyan. Sa na yan. Yan mga kabunyog Kaya abangan natin sa April 22, mag-a-appear si Trillanes at si Ombudsman Boying at ito na, matinding mga pasabog ito. Kaya ito namang mga DDS, grabe, galit na galit. Ito ngang si Baligod, di ba? Binasa ko kanina. Gusto niya raw makita na sa pagdating ng panahon makulong si Trillanes. Kaya lang, paano mo ipapakulong? Ano naman ang kaso nila kay Trillanes? Panahon nga ni Digong. Panahon ni Digong, presidente na si Digong, walang nagawa kay Trillanes. Ang gagamitin sana nilang issue yung wala daw application sa amnesty, kaya invalid yung amnesty binigay ni Pinoy. Paano naman nangyari yan? Paano naman nangyari? Kaya kahit ang Korte Suprema, hindi naniniwala. O ngayon, anong gagawin nila? Wala namang kaso ng korupsyon sa Trillanes. Walang kaso ng korupsyon. Kaya yung sinasabi ni Atty. Libby Baligod na gusto daw niyang makita na makulong itong si Trillanes, anong ikakaso nila? Yung tungkol doon sa binayaran daw ni Trillanes yung ICC, hindi naman kapanipaniwala yun. Hindi naman kapanipaniwala yun. Paano? At ito pa, mayroong mga umuugong na balita na kukunin ilang Secretary of Interior and Local Government si Trillanes. Hindi pa kasi siya pwedeng i-appoint sa ngayon kasi di ba nag-election last year, 2025, May. So may 1 year pa. Sa May, after ng May 2020, itong May na ito, pwede na siyang ma-appoint. So may mga nagsasabing i-appoint si Trillanes sa DILG. Magaling yan. Kung ma-appoint yan. Talagang malaking tulong yan sa administrasyong Marcos kung ma-appoint siya.
Bakit papalitan ba si John Vic Remulla? Tatakbo yata si John Vic. Baka tatakbong Vice President o baka tatakbong senador, hindi natin alam. Oh. Pero anyway, mga kabunyog, mga kababayan, abangan na natin 'to ha, malapit na. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.